Ano ba ang ating pinagbabasehan sa ating halaga sa sarili bilang tao? What is the basis of our self-worth? Halaga bilang tao. Ano ba ang ating pinagbabasehan? Kasi may mga tao na ang kanilang pinagbabasehan sa kanilang pagiging tao ay ang pisikal na anyo. Na dapat maganda ang aking kasuotan. Yung iba dapat makabili ng may tatak na mahal, branded. Dapat palagi akong naka-make-up. Dapat gwapo o maganda ako tingnan. Dapat mabango palagi. Mga kapatid, no. Huwag nating gawing basehan ang pisikal na anyo. Huwag tayong mahiya kung ano ang hitsura natin. Pag wala tayong buhok, huwag mahiya. Kasi ang physical beauty ay nawawala. Nawawala. Hindi permanente ang physical. Paano pag tayo'y naging matanda na at hindi na maganda? Di ba? Nawawala. Physical beauty, nawawala. Hindi yan permanente. Pag tayo'y tumanda na, wala na. Pag tayo'y tumanda na, mabaho na. Amoy lupa. Wala na. At tayo'y nai-stress, nalulungkot pag hindi na tayo maganda. Pangalawa, meron din na ang kanilang binabasehan, pinagbabasehan sa kanilang halaga bilang tao ay ang kanilang pera o ang mga material na mga gamit o ang kanilang mga titulo. Mga kapatid, huwag. No. Kasi paano yung mga mahirap, mahihirap? Paano yung mga walang pera? Paano pag nawala na tayo ng pera? Paano pag tayo'y maghirap? Paano yung mga walang pinag-aralan, walang mga titulo? Mama ko, high school graduate. Paano mama ko? Walang halaga? Dahil hanggang high school lang, walang title? Di ba? So wag nating gawing basehan ang ating pera, material na mga gamit, o ang mismong titulo, kurso na natapos bilang halaga natin. No. So, ano? So, ano ang sagot? Ano ang ating pagbabasehan ng ating halaga bilang tao? Ang sagot ay nasa Ebanghelyo. Naranasan mismo ni Kristo. Ano? Ang kaniyang, huwag kalimutan, pagiging anak ng Diyos. Ang aking pagiging anak ng Diyos. That must be the basis of our self-worth bilang tao. Na tayo ay anak ng Diyos. Hindi mananakaw yan. Hindi mabibili ng pera ang ating pagiging anak ng Diyos. O sige, balik tayo sa Ebanghelyo. Dahil dyan, na narinig mismo ni Kristo sa Ebanghelyo ngayon, na sinabi ng Ama ng Langit, anong sinabi? Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. Dahil dyan, tingnan niyo, na kaya ni Kristo
ang bigat ng krus hanggang sa huling hininga. Dahil habang pasan ni Jesus ang krus, nasa isip niya ang narinig niya sa Ebanghelyo ngayon, na galing mismo sa Ama. Kaya nakaya niya. Kahit ilang beses siyang natumba, di ba? Yan yung Stations of the Cross natin, no? Ilang beses siya natumba, bumangon siya uli. Kasi mahal ako ng aking Ama, anak ako ng Diyos. Yan ang magiging epekto pag tayo palaging iniisip na anak tayo ng Diyos. Now, connected ang Ebanghelyo nung nakaraang linggo sa Ebanghelyo ngayon. Bakit? Di ba? Anong nangyari sa nakaraang linggo? Tinukso ang ating Panginoon. Temptation of the devil. He was tempted by the devil. Ano ang misyon ng devil, ng demonyo? Gusto ng demonyo na ma-discourage si Kristo. Gusto ng demonyo na malungkot si Kristo at magalit sa Diyos. Kaya ito ang mga tukso ng demonyo sa kanya. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit ka nagugutom? Kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit ka nagdurusa? At bakit ka magdurusa? Kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit wala kang kapangyarihan? Kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit ka hindi nakikilala ng mga tao na ikay Diyos? Grabe, no? Very tempting. Very tempting. Pero mga kapatid, hindi nagpadala ang ating Panginoon sa tukso ng demonyo. Dahil nasa isip na niya, fixed, na siya'y anak ng Diyos. At yun ang nagpatibay sa kanya. Kaya nakaya niya ang bigat ng krus. Now, ano ang mensahe nito para sa ating lahat? Mga kapatid, nung tayo'y bininyagan, tayo'y naging anak ng Diyos. Kahit hindi tayo karapat-dapat na maging anak ng Diyos, dahil tayo'y mga matitigas ang ulo, very stubborn, palaging nagkasala, pero tinawag pa rin tayo na tayo'y anak niya. Pero mga kapatid, gaya ng naranasan ni Kristo, tayo ay mag-ingat. Dahil ayaw ng demonyo na maniwala tayo na anak tayo ng Diyos. Sino ba dito ang nabulungan ng demonyo? Alam ko marami dito. Number 1, kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit ka nagdurusa? Marami siguro, may mga nagsisimba siguro dito na nakaranas ng pagdurusa. Bulong ng demonyo, i-discourage ka. Bakit ka nagdurusa? Di ba anak ka ng Diyos? Mag-ingat. Or, kung ikaw ay anak ng Diyos, bakit ka nagugutom? Number 3, kung ikaw ay anak ng Diyos, bakit ka may kabiguan? Bakit ka nabibigo? Bakit ka may failures? Baka may nagsisimba dito na naka-experience ng failures. Bulong ng demonyo, bakit ka may mga kabiguan? Or sino ba dito may sakit na bulungan ng demonyo? Bakit ka may sakit? Di ba anak ka ng Diyos? Di ba palagi kang nagsisimba? Sino ba dito na bulungan? Anak ka ng Diyos, bakit ka may problema? Anak ka ng Diyos, bakit may namamatay na miyembro ng pamilya? Hala. The mission of the devil is to
bring us down to discourage us. At kung tayo'y nagpapadala sa demonyo, sa bulong ng demonyo, ang ending natin, sisisihin natin ng Diyos, magagalit tayo sa Diyos at lalayo tayo. Success yan ng demonyo. So dapat una sa lahat, sabihan natin ang demonyo, you cannot bring me down, Satan. You cannot bring me down, Satan. Palagi nating isipin na tayo ay anak ng Diyos. Hindi gawa ng Diyos ang problema, sakit at mga pagdurusa. Galing yan lahat sa demonyo. Tayo ay mananatiling anak ng Diyos. At kung hindi mo bibitawan na ikaw ay anak ng Diyos, ang magiging epekto, tatlo, huwag kalimutan. Number 1, magiging positibo ka sa buhay. Hindi ka magrereklamo. Tama? Pag palagi mong iisipin na ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka magrereklamo. Palagi kang positibo sa buhay, kaya naka-smile ka palagi kahit may problema ka. Kakayanin mo. Number 2, pag palagi mong dinadala ang realidad na ikaw ay anak ng Diyos, number 2, magiging matibay ka. Hindi ka susuko. Tingnan mo. Kagaya ni Jesus, magiging matibay ka. Hindi mo kikwestiyonin ang Diyos. Bakit, Lord, ako nagdurusa? Hindi. Magiging matibay ka. At ang pangatlong epekto, hindi ka magiging insecure. Kontento ka sa kung sino ka, ano ang itsura mo, ano ang nakamit mo, magiging kontento ka. Hindi ka maiinggit sa ibang tao. Happy ka sa kung sino ka. Kasi yung pagiging anak mo ng Diyos ay sapat na. More than enough. Gaya ng sinabi ko kanina, huwag nating bitawan ang katotohanan na tayo ay anak ng Diyos. Kahit anong mangyari. Ang kamatayan, sakit at problema galing kay Satanas. Kaya kahit anong mangyari, sabihin mo, anak ako ng Diyos, hindi ako pababayaan, ako'y mahal ng Diyos. At pag ganyan ang mentality, magiging matibay tayo pagdating sa problema. Hindi tayo susuko.